Isang pusong pagbati sa inyong lahat, mga kapwa ko mangingibig ng mga kwento. Sa bawat pagpatak ng ulan o pagsikat ng araw, laging may isang salaysay na naghihintay na pakinggan. Samahan niyo akong buksan ang isa na namang aklat ng buhay. Sabi nila, ang pinakamatinding sakit ay hindi ang mismong sugat, kundi ang alaala ng panahong wala ka pa nito. Paano kung ang taong dapat mong sandalan sa gitna ng iyong pagluluksa ay siya ring magiging dahilan ng pinakamatinding paghuhusga? Ang pag-ibig ba ay may pinipiling panahon o kusa itong dumarating kahit sa pinakamaling pagkakataon? Isang dakok na lupa para sa huling pamamaalam. Ang mga salita ng pari ay parang hanging dumadaan lang sa tainga ni Sinag. Hindi niya ito naiintindihan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat, hindi ng lupang hawak niya sa nanginginig niyang palad, kundi ng buong mundo na nakapatong sa kanyang mga balikat. Nakatitig siya sa butas sa lupa. Isang parisukat na kadiliman na handang lamunin ang kaisa-isang ilaw ng kanyang buhay. Doon, sa ilalim, nakahimlay si Amihan, ang kanyang amihan, ang kanyang hangin, ang kanyang hininga. Paanong ang isang pangalan na dati nagbibigay sa kanya ng buhay ay ngayoy sumasakal sa kanya? Hinawakan niya ng mas mahigpit ang dakok ng lupa. Malamig. Kasing lamig ng balat ni Amihan nang huli niya itong hagkan sa morgue. Ang mga daliri niya ay nagsimulang manigas. Pero ayaw niyang bitawan. Dahil sa sandaling bitawan niya ito, sa sandaling bumagsak ang lupang ito sa ibabaw ng ataol, iyon na ang tunay na katapusan. Iyon na ang huling paalam. Isang kamay ang marahang dumapo sa kanyang balikat. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung kanino yon. Sa loob ng nagdaang 3 araw, iisang tao lang ang nanatiling nakatayo sa tabi niya. Ang tanging poste na pumipigil sa kanyang tuluyang pagbagsak. Sinag, anak. Ang mahinang bulong ni Diwa. Sa boses na yon, gumuho ang lahat ng pader na pilit itinatayo ni Sinag. Bumagsak ang lupa mula sa kanyang palad. Kasabay nito ay ang pagbagsak ng mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Yumuko siya at ang mga hikbi na walang tunog ay yumanig sa buo niyang katawan. Hinagod ni Diwa ang kanyang likod. Isang kilos na puno ng pag-unawa. Isang kilos na nagsasabing, nandito lang ako. At sa sandaling iyon lang ang kailangan ni Sinag. Ang maramdamang hindi siya nag-iisa sa gitna ng kawalan. Sa di kalayuan, sa likod ng mga taong nakikiramay na nakasuot ng itim, may isang pares ng matang-matamang nagmamasid. Ang mga mata ni Aling Marites, hindi ito mga mata ng pakikiramay, kundi ng pagkalkula. Nakita niya ang pagdapo ng kamay ni Diwa sa balikat ng manugang nito. Nakita niya kung paano sumandal si Sinag sa presensya ng biyenan. Bumulong siya sa katabing si Aling Nena. Sapat lang ang lakas para marinig. Tingnan mo naman ang dalawang yan. Parang hindi na maghihiwalay. Abay dapat lang sigurong mag-ingat si Diwa. Baka kung ano ang isipin ng mga tao. Isang buto ng tsismis ang itinanim, isang maliit na lason na sinimulang ikalat ng hangin sa tahimik na sementeryo ng baryo Mahinahon. Gabi na nang makauwi sila sa tahan. Ang maliit na kapihan na dating puno ng tawanan at amoy ng bagong timplang kape ay nababalot ngayon ng mabigat na katahimikan. Ang pagkain sa mesa na inihanda ng mga kapitbahay ay hindi nagalaw. Nakaupo si Sinag sa isang silya, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang isip ay isang blangkong papel na paulit-ulit na sinusulatan ng iisang pangalan. Amihan. Lumapit si Diwa, naglapag ng isang basong tubig sa harap niya. Hindi ito nagsalita. Umupo lang ito sa silya, sa tapat niya at hinayaang ang katahimikan ang maging unawaan nilang dalawa. Alam niyang walang salita ang kayang magpagaling sa sugat ni Sinag. Ang tanging magagawa niya ay ang samahan ito sa gitna ng sakit.
Lumipas ang 1 oras, 2, ang tanging gumagalaw lang ay ang mga anino sa dingding. Sa wakas, ang pagod at pighati ay tuluyang lumupig kay Sinag. Ipinatong niya ang kanyang mga braso sa mesa at ibinaon ang kanyang mukha dito. Ang mga balikat niya ay muling nagsimulang yumanig. Tumayo si Diwa. Lumapit siya sa likuran ni Sinag at Marahan, buong pag-iingat, na hinaplos ang kanyang buhok. 1 kilos na gagawin ng isang ina para sa isang anak na nasasaktan. 1 kilos ng dalisay na pag-aalaga. Shh! Ilabas mo lang yan, Sinag. Nandito lang ako. Halos pabulong niyang sabi. Patuloy ang kanyang paghaplos hanggang sa unti-unting kumalma ang paghikbi ni Sinag. Ngunit sa isang saglit, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang tahanan, ang kamay ni Diwa ay bahagyang huminto. Ang kanyang mga mata na nakatitig sa likod ng ulo ng lalaking minsan ay tinawag niyang anak ay nagbago ng anyo. Ang awa ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang kalungkutang mas komplikado, isang pighating hindi lamang para sa nawalang anak, kundi para sa isang bagay na matagal nang nawala sa sarili niya. Mabilis pa sa isang kisap mata, iwinaksi niya ang damdaming iyon. Bumalik ang anyo ng isang nagluluksang ina sa kanyang mukha at ipinagpatuloy ang paghaplos na para bang walang nangyari. Ngunit ang maikling sandaling iyon ay naiwan sa hangin, isang lihim na hindi pa handang isiwalat. Ang mga linggo ay dumaan na parang mga anino sa loob ng tahan. Ang bawat araw ay isang paulit-ulit na ritual ng paghinga, pagkain at pagtulog, ngunit hindi ng pamumuhay. Para kay Diwa, ang bawat umaga ay isang pakikibaka laban sa pagnanais na manatili na lang sa dilim ng kanyang kwarto. Ngunit sa tuwing iisipin niya si Sinag, sa kabilang silid, pilit niyang ibinabangon ang sarili. Ang pag-aalaga kay Sinag ang naging lubid na kanyang kinakapitan. Ito ang kanyang naging dahilan. Maaga siyang gumigising para ipaghanda ito ng almusal. Isang platong madalas ay tinititigan lang nito. Nilalabhan niya ang mga damit nito at sa amoy ng suot ni Sinag, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang nararamdaman na agad sinusundan ng isang matalim na kirot ng konsensya. Siya ang ina ni Amihan. Si Sinag ay ang asawa ng kanyang yumaong anak. Iyon dapat ang hangganan. Ngunit sa bawat pag-aalalang ibinubuhos niya, sa bawat pag-aalaga, nararamdaman niyang ang hangganang iyon ay unti-unting nabubura na parang guhit sa buhangin na tinatangay ng alon. Isang umaga, habang siya ay nasa palengke, ang mga bulungan na dati naririnig lang niya sa malayo ay tila lumakas at lumapit. Naramdaman niya ang mga matang humuhusga sa kanyang likuran. Ngunit wala siyang magawa, kundi ang magpatuloy hanggang sa isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanya. Diwa, kumusta ka na? Si Aling Marites. May daladalang bayong at isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Balita ko'y hindi pa rin daw kumakain ng maayos si Sinag. Kawawa naman ang bata. Mabuti na lang at nandyan ka. Pilit nang ngumiti si Diwa. Ginagawa ko lang ang nararapat, Marites. Pamilya kami. Ayun na nga, sabi ni Marites, bahagyang inilapit ang mukha na parang may mahalagang ibubulong. Pero alam mo na, ang mga tao dito sa mahinahon. Masyado raw kayong nagiging malapit. Baka kung ano ang isipin. Lalaki yan. Biyuda ka. Mahirap na. Ang bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa puso ni Diwa. Nabitawan niya ang hawak na kamatis. Tumama ito sa semento at gumulong. Nag-iwan ng pulang marka na parang isang patak ng dugo. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi. Hindi ito galit. Ito ay hiya. Ito ay takot. Takot na ang kasalanang pilit niyang itinatago. Sa kanyang isip ay nakikita na pala ng lahat.
Wala silang dapat isipin. Maring sabi ni Diwa. Ang boses ay pilit niyang pinatatatag. Inaalagaan ko lang ang asawa ng anak ko. Itinaas ni Aling Marites ang kanyang mga kamay. Abay syempre, iyon din naman ang sinasabi ko. Pinapaalalahanan lang kita. Para sa ikabubuti mo rin. Hindi na nagawang sumagot ni Diwa. Mabilis niyang binayaran ang kanyang mga pinamili at halos takbuhin ang daan, palabas ng palengke, dala-dala ang bigat hindi ng kanyang bayong, kundi ng kahihiyan at paghuhusga. Kinagabihan, sa tahan, ang tensyon ay mas mabigat pa kaysa sa karaniwan. Ilang customer ang nagkakape, ngunit ang kanilang mga boses ay tila mga bubuyog na nagbubulungan. Nandoon si Sinag sa likod ng counter, nagpupunas ng mga tasa, ngunit ang kanyang mga galaw ay mabagal at wala sa sarili. Narinig niya ang isang pira-pirasong usapan mula sa isang mesa. Parang hindi na nahiya sa alaala ni Amihan. Si Diwa naman, tila nag-aabang lang. Napahinto sa pagpupunas si Sinag. Ang basahan sa kanyang kamay ay nagmistulang bato. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay nagsimulang lumitaw. Nakita ni Diwa ang pagbabago sa anyo nito mula sa kusina at agad na kinabahan. Tingnan mo, parang mag-asawa na ang turingan. Hindi na nakapagtimpi si Sinag. Padabog niyang ibinagsak ang tasa sa counter na lumikha ng malakas na tunog at nagpatahimik sa buong kapihan. Ang kanyang mga mata na sa loob ng maraming linggo ay laging malungkot at walang buhay, ay nag-aalab ngayon sa galit. Humarap siya sa mga nagchichismisang customer. May sinasabi po kayo? Tanong niya. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. Nagkatinginan ang mga customer, biglang namutla. Kung mayroon kayong problema sa paraan ng pag-aalaga sa akin ng aking biyanan, patuloy ni Sinag, ang boses ay unti-unting tumataas. Sabihin ninyo sa akin ng harapan. Ang babaeng yon ay nagluluksa rin. Nawalan din siya ng anak, pero isinantabi niya ang sarili niyang sakit para alagaan ako. Walang sino man sa inyo ang may karapatang dungisan ang kanyang pangalan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa tahan. Si Aling Marites, na nasa isa sa mga mesa, ay hindi makatingin ng diretso. Isa-isang nagsitayuan ang mga customer at mabilis na umalis. Iniwan ang kanilang mga hindi pa ubos na kape. Naiwan silang dalawa ni Diwa sa gitna ng katahimikan. Lumabas si Diwa mula sa kusina. Ang puso niya'y kumakabog ng mabilis. Huminga ng malalim si Sinag. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Humarap siya kay Diwa at ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malambot. Salamat. Halos pabulong na sabi ni Diwa. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. Lumapit si Sinag. Hinawakan niya ang kamay ni Diwa. Huwag kayong magpasalamat. Kami na lang ang natitira para sa isa't isa. Nay Diwa, tayo ang magtatanggol sa isa't isa. Ngunit ang paghawak ay tumagal. Mas matagal kaysa sa nararapat. Ang init ng palad ni Sinag ay gumapang sa buong braso ni Diwa, nagpapadala ng kuryenteng matagal na niyang hindi nararamdaman. Nagtama ang kanilang mga mata at sa katahimikan sa pagitan nila, may isang tanong na nabuo, isang tanong na pareho nilang kinatatakutang sagutin. Ang salitang Nay Diwa ay lumabas sa bibig ni Sinag, ngunit ang hawak ng kanyang kamay ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang paghawak ng kamay na yon ay nagbago ng lahat. Pagkatapos ng gabing iyon, kung kailan ipinagtanggol ni Sinag si Diwa sa harap ng buong baryo, isang bagong uri ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi na ito ang katahimikan ng pagluluksa, kundi ang katahimikan ng mga salitang hindi masabi, ng mga damdaming hindi dapat maramdaman. Para kay Sinag, ang bawat araw ay isang paglalakad sa alambre. Sa umaga,
Kapag nakikita niya si Diwa na naghahanda ng kape, ang imahe nito ay ang kanyang Nay Diwa, ang ina ng kanyang yumaong asawa, ang kanyang sandalan. Ngunit may mga sandaling. Sa isang iglap, nag-iiba ang lahat. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga lumang gamit sa bodega, isang nakakatawang litrato ni Amihan, noong bata pa ito ang kanilang nakita. Biglang napahalakak si Diwa. Isang tunog na matagal nang nawala sa loob ng tahan. Hindi ito isang pilit na tawa. Ito ay totoo, malutong at puno ng buhay. Napahinto si Sinag. Sa isang saglit, nabura ang lahat. Ang sakit, ang pagluluksa, ang mga mapanghusgang mata ng baryo mahinahon. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nasa harap niya. Ang mga mata nito'y nagniningning. Ang mga labi ay nakangiti, isang kislap ng purong kaligayahan sa gitna ng kanilang madilim na mundo. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang mainit na pintig sa kanyang dibdib. Isang pintig na hindi para sa alaala ni Amihan, kundi para sa babaeng nagpapaalala sa kanya kung paano muling ngumiti. Agad siyang umiwas ng tingin. Tinalikuran ito. Mali. Lahat ng ito ay mali. Ang konsensya niya ay sumigaw. Paano niya nagagawang makaramdam ng ganito para sa ina ng kanyang asawa? Isang pagtataksil ba ito sa alaala ng babaeng ipinangako niyang mamahalin habang buhay? Upang labanan ang nararamdaman, sinubukan niyang buhayin ang alaala ni Amihan sa pagitan nilang dalawa. Isang gabi, inilabas niya ang kanilang mga lumang photo album. Balikan natin ang mga alaala niya, Nay, sabi niya. Isang paraan para paalalahanan ng sarili kung sino sila sa buhay ng isa't isa. Magkatabi silang umupo sa sofa. Sa bawat pahina, may mga luhang pumapatak, may mga ngiting sumisilay. Ikinuwento ni Diwa ang mga kalokohan ni Amihan noong bata pa ito. Ikinuwento naman ni Sinag kung paano niya ito niligawan. Magkahalong pighati at saya ang kanilang naramdaman. Sa pagitan ng kanilang mga tawa at luha, ang kanilang mga balikat ay nagdikit. Ang kanilang mga kamay ay nagkakahawakan sa tuwing ituturo nila ang isang litrato. Nagiging isa ang kanilang pagluluksa at sa pagiging isa nito, nagiging isa rin ang kanilang mga puso. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating isang gabing bumuhos ang malakas na ulan. Nawalan ng kuryente sa buong baryo mahinahon. Ang tanging liwanag nila ay ang ilang kandilang sinindihan ni Diwa. Ang malakas na tunog ng ulan sa bubong ay tila nagkulong sa kanila sa kanilang maliit na mundo. Sa liwanag ng kandila, nag-iba ang anyo ni Diwa sa paningin ni Sinag. Ang mga linya sa mukha nito ay lumambot. Ang mga anino ay nagbigay ng hiwaga sa kanyang mga mata. Nag-usap sila, hindi tungkol kay Amihan, kundi tungkol sa kanilang mga sarili. Ikinuwento ni Diwa ang kanyang mga pangarap bago siya ikasal, ang mga bagay na isinuko niya para sa pamilya. Ikinuwento naman ni Sinag ang kanyang takot na harapin ang bukas ng mag-isa. Walang mga titulong na magitan sa kanila sa gabing iyon. Hindi sila biyenan at manugang. Sila'y dalawang kaluluwang nalulunod na naghahanap ng kapwa, malulunod na makakapitan. Kinabukasan, kahit bumalik na ang kuryente, nanatili ang koneksyong nabuo nila sa dilim. Isang hapon, habang naglilinis si Diwa ng itaas na bahagi ng isang estante, hindi niya maabot ang isang lumang kahon. Sinag, anak, patulong naman dito. Tawag niya. Lumapit si Sinag. Tumayo siya sa likuran ni Diwa. Ang dibdib niya ay halos dumikit sa likod nito. Itinaas niya ang kanyang kamay para abutin ang kahon. Ang pamilyar na amoy ni Diwa, isang pinaghalong amoy ng kape at sampagwita, ay tila yumakap sa kanya. Nakuha niya ang kahon. Heto na po, pagharap ni Diwa para kunin ito, ang kanilang mga galaw ay hindi nagtugma.
Ang mukha niya ay napalapit sa mukha ni Sinag. Ilang pulgada na lang ang pagitan. Napahinto sila. Ang kanilang mga paghinga ay nagahalo sa hangin. Nakita ni Sinag ang paglaki ng mga mata ni Diwa, ang bahagyang pagbuka ng mga labi nito. Ang salitang "nay" ay nawala sa kanyang isipan. Ang nakikita niya lang ay si Diwa, isang babae, dahan-dahan, na para bang hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Ibinaba ni Sinag ang kanyang mukha. Hindi umiwas si Diwa. Pumikit ito, isang tahimik na pagsuko. Ang pintig ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Ito na, isang halik na magtatak sa kanilang kasalanan. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, isang tunog ang bumasag sa mahikang bumabalot sa kanila. Kling, klang, kling. Ang tunog ng kampana mula sa simbahan sa di kalayuan naghuhudyat ng oras ng Angelus para silang napaso. Mabilis na umatras si Diwa, habang si Sinag naman ay napatuwidan tayo. Pareho silang namumula, hindi makatingin sa isa't isa. Ang kahon na hawak ni Sinag ay muntik ng mahulog. Pasensya na. Halos hindi marinig na bulong ni Diwa bago mabilis na tumalikod at pumasok sa kusina. Naiwan si Sinag na nakatayo roon, nanginginig. Ang tunog ng kampana ay parang isang hatol, isang paalala mula sa Diyos, mula sa lipunan, mula sa alaala ni Amihan. Isang paalala na ang pintig na nararamdaman nila para sa isa't isa ay isang pintig na bawal. Ang tunog ng kampana ng simbahan ay hindi lang pumutol sa sandaling iyon. Tila binasag nito ang anumang natitirang ilusyon ng kawalang malay sa pagitan nila. Kinabukasan, ang hangin sa loob ng tahan ay mabigat sa mga salitang hindi kayang bigkasin. Nagahahaba. Gahanda ng kape si Diwa, habang si Sinag naman ay nag-aayos ng mga silya. Ang bawat galaw nila ay maingat, kalkulado, na para bang naglalakad sa ibabaw ng napakanipis na salamin. Nang iabot ni Diwa ang tasa ng kape kay Sinag, ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagsagi. Isang kislap ng kuryente ang gumapang sa kanilang mga balat at sabay silang napabawi ng kamay na para bang napaso. "Salamat!" Nauutal na sabi ni Sinag, hindi makatingin sa mga mata ni Diwa. Hindi sumagot si Diwa. Mabilis siyang tumalikod at hinarap ang lababo, ngunit ang kanyang refleksyon sa bintana ay nagpapakita ng pamumula ng kanyang mga pisngi. Ang awkward na katahimikang ito ay mas masakit kaysa sa anumang sigawan. Ngunit kasabay ng sakit, mayroon ding kakaibang tamis. Isang lihim na sa kanilang dalawa lang, ang kanilang relasyon ay pumasok sa isang bagong yugto. Isang hardin ng mga lihim na sila lang ang nakakaalam. Sa umaga, sa harap ng kanilang mga customer, sila ay ang biyenan at manugang na nagluluksa. Ngunit pagsapit ng gabi, kapag ang tahan ay nagsara na at ang baryo mahinahon ay natutulog na, sila ay nagiging sina Diwa at Sinag. Nagsimula ito sa mga simpleng paglalakad sa dalampasigan, sa dilim, kung saan walang matang mapanghusga, mas malaya silang nakakapag-usap. Hindi na tungkol sa sakit at sa nakaraan, kundi tungkol sa mga simpleng bagay, ang mga bituin, ang paborito nilang pagkain, ang mga pangarap na natabunan na ng panahon. Sa ilalim ng buwan, ang mga anino nila ay nagsasama, nagiging isa. Isang gabi, habang sila'y naglalakad, nilamig si Diwa mula sa ihip ng hangin. Walang pag-aalinlangan, hinubad ni Sinag ang kanyang jacket at ipinatong ito sa mga balikat ni Diwa. Ang amoy ni Sinag na naiwan sa jacket ay tila isang yakap na humaplos sa kanyang kaluluwa. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ang mga balikat nila ay bahagyang nagkakadikit, isang init na sabay nilang ninanakaw mula sa gabi. Ngunit para kay Diwa, ang bawat sandali ng kilig ay may kaakibat na lason ng takot. May mga gabi, kapag sigurado na siyang tulog na si Sinag, tahimik siyang papasok sa kwarto nito.
Uupo siya sa isang silya sa sulok at pagmamasdan itong matulog. Sa katahimikan, malaya niyang naipapakita ang damdaming pilit niyang itinatago. Sa umaga, hinahaplos niya ang hangin, sinusundan ng anyo ng mukha ni Sinag. Mahal kita, ibinubulong niya sa dilim, sa isang boses na kasing hina ng pintig ng kanyang puso. Mahal kita, Sinag, at patawarin sana ako ng Diyos para dito. Ito ang kanyang ritual ng pag-amin at paghingi ng tawad. Ang pag-ibig na ito, na nagsimula bilang isang tahimik na paghanga sa kabutihan ng lalaking nagpapasaya sa kanyang anak, ay lumago sa isang bagay na mas malalim, mas mapanganib. Isang damdaming mas matanda pa kaysa sa kanilang pagluluksa. Ang takot na ito ang nagtulak sa kanya isang hapon. Habang nag-iisa siya sa bahay, bigla siyang kinabahan. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang kumalat sa kanyang dibdib. Pumanhik siya sa kanyang silid, inilak ang pinto, at lumuhod sa sahig. Maingat niyang itinaas ang isang tabla sa ilalim ng kanyang kama, isang tabla na bahagyang maluwag. Mula sa maliit na espasyo, inilabas niya ang isang lumang kahon na yari sa kahoy ng nara. Pinuksan niya ito. Sa loob ay ang kanyang pinakatatagong mga lihim, isang salansan ng mga liham na nakatali sa isang kupas na laso. Mga liham na isinulat niya para kay Sinag sa loob ng maraming taon, ngunit kailanman ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na ibigay. Mga salitang puno ng pagmamahal na hindi dapat umiral. Huminga siya ng malalim. Isang paraan para tiyakin na nandyan pa rin ang mga ito. Ligtas sa kanyang hardin ng mga lihim. Maingat niyang isinara ang kahon at ibinalik ito sa taguan nito. Itinulak pabalik ang maluwag na tabla. Akala niya, sapat na iyon para mapanatag ang kanyang kalooban. Hindi niya alam na ang bawat lihim ay may sariling paraan para humanap ng liwanag. Kinabukasan, habang naglilinis ng mga lumang gamit, naalala ni Sinag ang isang maliit na notebook kung saan isinusulat ni Amihan ang mga recipe nito para sa mga espesyal na kape ng tahan. Nay Diwa, nakita niyo po ba yung maliit na notebook ni Amihan? Yung kulay blue? Tanong niya. Naku, parang nakita ko yun sa kwarto ko. Baka nailagay ko sa isa sa mga kahon doon nung nagliligpit ako. Sagot ni Diwa mula sa kusina. Pumasok si Sinag sa silid ni Diwa. Ang silid ay simple, malinis, at may amoy ng sampagwita. Nagsimula siyang maghanap sa mga kahon na nakatabi sa isang sulok. Habang inuurong niya ang isang medyo mabigat na kahon, ang paa niya ay bahagyang sumabit sa sahig. Napansin niyang ang isang tabla ng sahig ay nakaangat ng bahagya. Dahil sa pag-aakalang baka maging dahilan pa ito ng aksidente, yumuko siya para ayusin ito. Ipinasok niya ang kanyang mga daliri sa siwang para itulak ito pababa. Ngunit naramdaman niyang may isang bagay na matigas sa ilalim. Dahil sa kuryosidad, itinaas niya ang maluwag na tabla. Ang kanyang paghinga ay napigil. Sa ilalim, sa isang espasyong sadyang ginawa para magtago, nakita niya ito. Isang lumang kahon na yari sa kahoy, isang kahon na malinaw na sadyang itinago mula sa mata ng mundo. Ang kahoy na kahon ay tila humihinga sa ilalim ng sahig, naglalaman ng mga sikretong ayaw magpalamon sa dilim. Para kay Sinag, ang pagkatuklas dito ay parang isang aksidente, isang pagkakamali ng tadhana. Ngunit habang nakatitig siya rito, isang hindi maipaliwanag na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. May kung anong puwersa ang humihila sa kanya, nag-uutos na buksan ito. Maingat niyang inangat ang kahon mula sa taguan nito. Magaan ito, ngunit sa pakiramdam niya'y dalan-tilan nito ang bigat ng mga taon. Ang takip ay walang kandado. Dahan-dahan na may nanginginig na mga kamay, itinaas niya ito. Ang unang bumungad sa kanya ay ang amoy. Amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak.
Sa loob, maayos na nakasalansan, ay isang koleksyon ng mga liham. Ang mga sobre ay bahagyang naninilaw na sa katagalan, at ang mga ito'y nakatali sa isang lasong kulay asul, ang paboritong kulay ni amihan. Sa isang iglap, isang munting pag-asa ang sumibol sa puso ni Sinag. Baka galing ito kay amihan. Baka ito ang mga liham na isinulat nito para sa kanya na hindi naiabot. Kinuha niya ang nasa pinakaibabaw na sulat. Ang pangalan sa sobre ay malinaw, para kay Sinag. Ngunit nang baliktarin niya ito, ang pag-asa ay naging yelo na tumusok sa kanyang puso. Ang pangalan ng nagpadala na nakasulat sa pamilyar at eleganteng kurbada ay hindi ang pangalan ng kanyang asawa, mula kay Diwa. Napaupo siya sa sahig, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang pangalan ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Diwa, Diwa, Diwa. Anong ibig sabihin nito? Bakit siya susulatan ni Diwa ng mga liham at itatago pa ito? Binuksan niya ang unang liham. Ang petsa. 5 taon na ang nakalipas. Ilang buwan pagkatapos nilang ikasal ni amihan. Mahal kong Sinag, hindi ko alam kung bakit ko isinusulat ito. Marahil ay dahil ito lang ang tanging paraan para masabi ko ang mga bagay na habang buhay kong itatago. Kanina, sa kaarawan ni amihan, nakita kitang naghahanda ng sorpresa para sa kanya. Ang paraan mo siyang tingnan. Ang ngiti sa iyong mga labi. Lahat ng yon ay nagbigay ng kaligayahan sa puso ko. Ngunit kasabay ng kaligayahan ay isang kirot, isang inggit, isang kasalanan. Nakita ko sa iyo ang lahat ng hindi ko naranasan. Nakita ko ang lalaking pinangarap ko para sa aking anak at pinangarap ko para sa akin. Bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Sinag. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Mabilis niyang binuksan ang isa pang liham. Ang petsa. 3 taon na ang nakalipas. Sinag, nagkasakit ka ngayon. Simpleng trangkaso lang, sabi ng doktor. Pero hindi mo alam kung paano nag-alala ang puso ko. Si amihan ang nag-alaga sa iyo siyempre. Ngunit habang pinagmamasdan ko siya mula sa pintuan ng inyong silid, ninanais kong ako ang nasa kalagayan niya. Ako ang magpupunas ng iyong noo. Ako ang maghahanda ng iyong pagkain. Isang makasalanang pagnanasa na itinatago ko sa ilalim ng aking pagiging isang ina. Patawarin mo ako. Isa-isa niyang binuksan ang mga liham. Bawat isa ay isang pag-amin. Bawat isa ay isang piraso ng isang lihim na pag-ibig na matagal nang nabubuhay sa ilalim ng kanilang bubong. Sa anino ng kanyang pagmamahal para kay amihan. Naalala niya ang mga eksenang isinalarawan sa mga liham, ang mga kaarawan, ang mga simpleng hapunan, ang mga pagkakataong nagkakasakit siya. Sa lahat ng sandaling yon, akala niya ay kasama niya ang isang ina. Hindi niya alam na kasama pala niya ang isang babaeng umiibig sa kanya sa lihim. Ang pagmamahal na nagsisimula nang sumibol sa kanyang puso para kay Diwa, ang pagmamahal na ipinagluksan niya, ang pagmamahal na ipinagtanggol niya, ay biglang naging isang kasuklam-suklam na bagay. Hindi ito bago. Hindi ito bunga ng kanilang pinagsamang pighati. Ito ay isang damdaming matagal nang naghihintay, nag-aabang. Isang ahas na nagtatago sa damuhan. Ang imahe ni Diwa na nag-aalaga sa kanya, ang mga ngiti nito, ang mga paghaplos. Lahat ng yon ay nabahira ng lason. Ang kanyang pagluluksa, ang kanyang sakit. Ginamit ba niya ang lahat ng yon? Nang marinig niya ang mga yabag na papalapit, tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa galit. Bumukas ang pinto. Pumasok si Diwa. May dalang isang basong tubig. Sinag, nahanap mo ba? Gutom ka na ba? Napahinto ito. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho nang makita niya ang itsura ni Sinag.
ang galit, ang pagkasuklam, at pagkatapos, ang kanyang mga mata ay bumaba sa sahig. Nakakalat sa paanan ni Sinag ang mga bukas na liham, ang kanyang mga lihim. Ang baso ng tubig ay nahulog mula sa kamay ni Diwa, nabasag sa sahig at ikinalat ang tubig na parang isang lawa ng mga luha. Ang tunog ay bumasag sa nakabibinging katahimikan. Lahat ng ito, nagsimulang magsalita si Sinag. Ang boses niya ay garalgal at puno ng pait. Lahat ng ito, habang buhay pa si Amihan, hindi makasagot si Diwa. Ang tanging nagawa niya ay tumango ng dahan-dahan. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Kaya pala, sabi ni Sinag, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Kaya pala ganyan ka mag-alaga. Kaya pala, akala ko, nagluluksa kang kasama ko. Itinuro niya ang mga liham sa sahig. Ang totoo, naghihintay ka lang pala. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Diwa. Itinaas ni Sinag ang kanyang nanginginig na kamay. Itinuro ang babaeng minsan niyang tinawag na ina. Ang babaeng ilang gabi na ang nakalipas ay muntik na niyang hagkan. Isa kang ahas. Inihagis niya ang huling liham na hawak niya sa paanan ni Diwa. Ang mga salita na puno ng pagkamuhi ay ang huling tunog na narinig ni Diwa bago siya tinalikuran ni Sinag at padabog na lumabas ng silid. Ang mga salita ni Sinag ay humiwa sa hangin, mas matalim pa kaysa sa mga bubog na nakakalat sa sahig. Isa kang ahas. Naiwan si Diwa na nakatayo sa gitna ng kanyang mga natapong lihim at nang nabasag niyang puso, ang bawat piraso ng bubog sa sahig ay tila salamin ng kanyang pagkatao, wasak, pira-piraso, at walang halaga. Narinig niya ang malalakas na kalabog mula sa kabilang silid, ang tunog ng mga drawer na binubuksan at isinasara ng padabog, ang tunog ng mga gamit na inihahagis sa loob ng isang maleta. Si Sinag, aalis siya. Isang parte ng kanyang utak ay sumisigaw. Pigilan mo siya, ipaliwanag mo. Ngunit paano? Ano ang sasabihin niya? Na totoo ang lahat? Na minahal niya ito sa paraang hindi dapat, sa panahong bawal? Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang pag-amin. Nagmamadali siyang lumabas ng silid. Ang mga paa niya'y hindi inaalintana, ang mga bubog na maaring makasugat sa kanya. Naabutan niya si Sinag sa may pintuan, may bitbit na isang bag. Ang mukha nito ay isang maskara ng galit at sakit, isang mukhang hindi niya nakilala. Sinag, pakiusap. Nagsimula siyang magsalita. Ang boses niya'y basag. Makinig ka muna. Hinawakan niya ang braso nito, ngunit ang paghawak na dati nagbibigay sa kanila ng lihim na kilig ay isa na ngayong kasuklam-suklam na bagay para kay Sinag. Marahas nitong iwinaksi ang kanyang kamay na para bang siya'y isang ketungin. Ang sakit ng pagtataboy na yon ay mas matindi pa kaysa sa sampal. Huwag mo akong hahawakan, sigaw ni Sinag. Ang mga matay nag-aapoy. Lahat ng pag-aalala mo, lahat ng pag-iyak mo, isang malaking kasinungalingan. Ginawa mong tanga hindi lang ako, kundi pati ang sarili mong anak. Hindi totoo yan. Mahal ko si Amihan. Humagulgol si Diwa. Paano mo nasasabi yan? Tumawa si Sinag, ngunit ang tawa niya'y walang saya. Paano mo nagawang tumingin sa mata ng anak mo araw-araw habang nagtatago ka ng pagnanasa para sa asawa niya? Sabihin mo sa akin, Diwa, sa tuwing niyayakap mo siya, ano ang iniisip mo? Sa tuwing nakikita mo kaming masaya, ano ang nararamdaman mo? Hindi makasagot si Diwa. Ang mga tanong ni Sinag ay mga palasong tumatama sa pinakasentro ng kanyang pagkakasala. Dahil may mga gabing
Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang totoo ang mga paratang nito. Tinalikuran na siya ni Sinag. Binuksan nito ang pinto. Ang malamig na hangin ng gabi ay pumasok, kasabay ng dilim. Sinag, wag. Huling pakiusap niya. Ang kanyang katawan ay nanghihina. Saan ka pupunta? Huminto ito sa may pintuan, ngunit hindi lumingon. Kahit saan? Sabi nito. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Kahit saan, basta malayo sa'yo. At sa isang iglap, nawala na siya. Ang tanging naiwan ay ang bukas na pinto at ang nakakabinging katahimikan. Napaluhod si Diwa sa sahig. Ang lakas na ginamit niya para harapin ang pagluluksa, ang pangungutya ng baryo, ay biglang naglaho, wala nang natira. Ang lalaking naging dahilan niya para bumangon sa umaga ay siya ring nag-iwan sa kanya sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Kinabukasan, ang balita ng pag-alis ni Sinag ay kumalat sa baryo mahinahon na parang apoy sa tuyong damuhan. Ang mga taong datiin nagbubulungan lang ay ngayoy hayagan ng nag-uusap. Ang tahan ay nanatiling sarado. Nakaupo si Diwa sa loob, sa parehong silya kung saan sila unang umupo ni Sinag pagkatapos ng libing. Ang kapihan ay walang buhay, malamig at madilim. Maya-maya, bumukas ang pinto. Hindi si Sinag ang pumasok. Si Aling Marites may daladalang ngiti ng tagumpay. Lumakad ito papasok. Inilibot ang tingin sa walang taong kapihan. Aba Diwa, mukhang mag-isa ka yata ngayon? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pait at panunaya. Narinig ko ang balita. Iniwan ka na raw ng alaga mo? Hindi sumagot si Diwa. Nakatitig lang siya sa kawalan. Lumapit pa si Aling Marites na parang isang buwitre na nag-aabang sa mamamatay na biktima. Ayan, sa wakas, lumabas din ang totoo. Dinuro niya si Diwa. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa pagpipigil ng tuwa. Alam ng buong baryo. Hindi ka nagluluksa, Diwa. Nag-aabang ka lang. Ika'y isang ahas, Diwa. Isang ahas na tumuklaw sa sarili niyang anak. Sa mga salitang iyon, tuluyan ng gumuho ang mundo ni Diwa. Yumuko siya, niyakap ang sarili, at humagulgol ng walang tigil. Sa unang pagkakataon, hindi na para kay amihan, hindi na para kay Sinag, kundi para sa kanyang sarili, para sa babaeng nawala sa pag-ibig at ngayon ay tuluyan ng nawala sa lahat. Naiwan siyang mag-isa sa ilalim ng lilim ng tahan, isang tahanang binuo ng pagmamahal. Ngunit ngayon ay naging libingan ng kanyang mga lihim at wasak na puso. Ang ingay ng syudad ay isang uri ng lason na dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa ni Sinag. Iniwan niya ang baryo mahinahon na ang tanging dala ay ang galit. Akala niya, sa paglayo niya, sa pag-iwan sa babaeng nagtaksil sa kanya, ay makakahanap siya ng kapayapaan. Ngunit nagkamali siya. Ang bawat tunog ng busina, ang bawat sigaw ng mga nagtitinda sa bangketa, ang bawat mukha ng estrangherong nakakasalubong niya, ay nagsisilbing salamin. Isang salamin na nagpapakita kung gaano siya kahungkag, kung gaano siya kawala. Ang galit na ipinangako niyang magiging kalasag niya ay isa palang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Natagpuan niya ang sarili sa isang construction site, nagbubuhat ng mga sako ng semento at naghahalo ng graba sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Ito ang pinili niyang parusa sa sarili. Ang pisikal na pagod, ang sakit ng kanyang mga kalamnan sa pagtatapos ng araw ay ang tanging paraan para makalimutan niya, kahit panandalian, ang sakit sa kanyang puso. Sinusubukan niyang ubusin ang kanyang lakas para pagsapit ng gabi, wala na siyang enerhiyang mag-isip pa. Ngunit ang mga alaala ay mga multo. Dumarating sila sa dilim, sa katahimikan ng kanyang maliit at umuupahang kwarto.
Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, nakatitig sa maruming pader. Ang imahe ni Diwa ay paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan, hindi ang imahe ng isang ahas na puno ng pagkalkula, kundi ang imahe ng isang babaeng nag-aalaga sa kanya, nagpupunas ng kanyang luha at ngumingiti sa kanyang mga biro. Pagkatapos ay papasok ang imahe ni Amihan, ang kanyang minamahal na asawa, at ang dalawang imahe ay magsasapawan, lilikha ng isang halimaw ng pagkalito at pagsisisi sa kanyang utak. Nagtaksil ba talaga siya? O biktima lang din siya ng isang damdaming hindi niya makontrol? Iwinawa kasi niya ang mga tanong, kinukumbinsi ang sarili na tama ang kanyang ginawa, na nararapat lang kay Diwa ang lahat ng sakit na nararamdaman nito ngayon. Ngunit sa tuwing gagawin niya iyon, isang bahagi ng kanyang puso ang kumikirot. Isang tinig na bumubulong na marahil meron siyang hindi nauunawaan. Isang gabi, habang inililipat niya ang kanyang mga gamit mula sa lumang bag patungo sa isang aparador na nabili niya, may isang bagay na nahulog mula sa isang sikretong bulsa, isang maliit na kahon. Napatitig siya rito. Ang kahon ay simple lang, gawa sa makinis na kahoy at may nakaukit na bulaklak ng sampagita sa takip. Agad niyang nakilala ito, ang kahon ni Amihan. Naalala niya ang araw na ibinigay ito sa kanya ng asawa, 1 linggo bago ito bawian ng buhay. Magkayakap sila noon habang pinapanood ang paglubog ng araw sa dalampasigan. "Mahal," sabi ni Amihan, inilagay ang kahon sa kanyang palad. "Itago mo ito. Huwag na huwag mong bubuksan, ha?" "Bakit? Anong laman nito?" tanong niya habang nakangiti. "Basta," sagot nito. Isang misteryosong nangiti ang sumilay sa mga labi. "Ibubukas mo lang to kapag naramdaman mong nawawala ka na. Kapag naramdaman mong wala ng direksyon ang buhay mo. Kapag kailangan mo ako, pero wala na ako sa tabi mo. Pangako." Hinalikan niya ito sa noo. "Pangako. Pero hindi mangyayari yon. Hinding-hindi ka mawawala sa tabi ko." Ang alaalang yon ay isang matalim na punyal. Hinding-hindi ka mawawala sa tabi ko. Isang pangakong sinira ng tadhana. Sa loob ng maraming buwan mula nang pumanaw si Amihan, kinalimutan na niya ang tungkol sa kahon. Ngunit ngayon, sa sahig ng kanyang malungkot na kwarto, sa gitna ng kanyang pagkaligaw, ang kahon ay naroon. Isang habilin mula sa nakaraan. Isang pangakong kailangan niyang tuparin. Umupo siya sa sahig, kinandong ang kahon. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Habang hinahaplos ang inukit na sampagwita, natatakot siya. Natatakot siya sa kung anong alaala ang bubuksan nito, kung anong sakit ang muli niyang mararamdaman. Ngunit mas nangingibabaw ang isang pakiramdam, pag-asa. Isang munting pag-asa na baka sa loob ng kahong ito, matatagpuan niya ang sagot. Ang direksyon, ang kapatawaran. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan, itinaas niya ang takip. Sa loob, sa ibabaw ng ilang maliliit na gamit, isang tuyong bulaklak, isang kabibe mula sa kanilang paboritong dalampasigan, ay may isang liham. Maayos na nakatupi at nakaselyo. Hindi niya kailangang basahin ang pangalan. Sa unang tingin pa lang sa pamilyar na sulat kamay, sa eleganteng pagkakaguhit ng bawat letra, alam na niya. Ang sulat ay mula kay Amihan. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nabasag lamang ng kaluskos ng papel habang binubuksan ni Sinag ang liham. Ang bawat tupi ay parang isang pader na kailangan niyang gibain para marating ang isang katotohanang matagal nang naghihintay. Ang kanyang puso ay dumadagundong, isang halo ng pananabik at takot sa kung ano ang sasabihin ng mga salitang isinulat ng kanyang yumaong asawa. Sa wakas, nabuksan niya ito. Ang pamilyar na sulat kamay ni Amihan ay sumalubong sa kanya, malinis at puno ng pagmamahal.
Mahal kong Sinag, kung binabasa mo ito ngayon, ibig sabihin, tinupad mo ang iyong pangako. At ibig sabihin din, nangyari na ang kinatatakutan ko. Wala na ako sa tabi mo para hawakan ang iyong kamay. Huwag kang mag-alala. Mahal, kung nasaan man ako, panatag ako. Ang tanging inaalala ko ay kayo. Oo, Sinag, kayo. Ikaw at si Mama. Napatigil sa pagbasa si Sinag. Ang kanyang paghinga ay tila naputol. Paanong, alam ko mahal, matagal ko nang alam. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya na parang kidlat. Muling bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, may bago ng perspektibo. Naalala niya ang mga pagkakataong nahuhuli niyang nakatitig si Amihan sa ina nito. Isang titig na hindi niya maintindihan noon. Isang halo ng awa, pag-aalala, at malalim na pagmamahal. Akala niya'y simpleng pagtingin lang iyon ng isang anak sa kanyang ina. Hindi niya alam na may mas malalim pa palang kahulugan. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na ngayon. Huwag kang magagalit kay Mama. Pakiusap. Ang pagmamahal niya para sa'yo ay hindi isang kasalanan, kundi isang kalungkutan. Nakita ko kung paano siya nagtiis sa piling ni Papa. Isang lalaking hindi kailanman nagbigay sa kanya ng pagmamahal na nararapat sa kanya. At pagkatapos, dumating ka. Ikaw ang naging sagot sa lahat ng dasal ko, Sinag. Ngunit ikaw din, nang hindi mo namamalayan, ang naging larawan ng lahat ng bagay na hindi naranasan ni Mama. Nakikita ko kung paano kanya tingnan kapag nakatalikod ka. Hindi yon pagnanasa, mahal. Iyon ay paghanga. Iyon ay isang tahimik na panalangin na sana ganoon din siya minahal. Hindi niya kasalanan na sa paglipas ng panahon, ang paghangang iyon ay naging isang bagay na mas malalim pa. Sinubukan niyang labanan. Araw-araw, nakikita ko ang kanyang pakikibaka at sa halip na magalit, ang tanging nararamdaman ko para sa kanya ay awa at pagmamahal. Ang bawat pangungusap ay unti-unting ginigiba ang pader ng galit na itinayo ni Sinag sa paligid ng kanyang puso. Ang mga liham ni Diwa, na dati simbolo ng pagtataksil, ay naging simbolo na ngayon ng isang matagal na pagtitiis. Ang ahas na nakita niya ay isa palang kaluluwang nasakto. Kaya ito ang habilin ko, aking Sinag, ang huling hiling ng iyong hangin. Huwag mong hayaang mag-isa si Mama. Alam kong sa pagkawala ko, kayo ang magiging sandalan ng isa't isa. Huwag ninyong itaboy ang isa't isa dahil sa takot o sa sasabihin ng iba. Masyadong maikli ang buhay para sayangin sa kalungkutan. Kung sa paglipas ng panahon, sa inyong pagsasama, ang mga sugat ninyo ay maghilom at isang bagong pag-ibig ang mabuo. Sino ako para hadlangan iyon? Ang kaligayahan mo, Sinag, at ang kaligayahan ni Mama, ang pinakamahalagang bagay sa akin. Higit pa sa sarili kong alaala. Hanapin ninyo ang inyong sariling tahan sa piling ng isa't isa. Mahal na mahal ko kayo, palagi. Nagmamahal. Ang iyong Amihan. Nabitawan ni Sinag ang liham. Ang papel ay marahang lumapag sa sahig. At doon, gumuho siya. Ang mga luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng galit, kundi luha ng matinding pagsisisi. Ang bigat na kanyang nararamdaman ay hindi na bigat ng pagtataksil, kundi bigat ng kanyang sariling pagkakamali. Ang kanyang kalupitan, ang kanyang makitid na pag-iisip. Hinuhusgahan niya si Diwa. Tinawag niya itong ahas. Ipinagkait niya rito ang pagkakataong magpaliwanag. Iniwan niya ito sa gitna ng pangungutya ng buong baryo. At sa lahat ng sandaling iyon, ang tanging ginagawa lang pala nito ay ang tuparin ang isang tahimik na pangako. Ang alagaan siya, kahit pa ang kapalit nito
ay ang sarili niyang reputasyon. Ang parehong babaeng minahal niya at kinasuklaman ay biktima rin pala, tulad niya. At ang kanyang asawa, sa kanyang walang hanggang pag-unawa, ay ibinigay sa kanila ang kanyang basbas. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng pusong tuluyang nabasag at muling nabubuo. Tumingala siya sa kisame na para bang nakikita niya si amihan doon. "Patawad!" bulong niya. "Patawad, amihan! Patawad, diwa!" Bigla siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno na ngayon ng isang bagong determinasyon. Hindi na siya nawawala. Alam na niya ngayon ang kanyang direksyon. Hindi ito pagtakas. Ito ay pagbabalik. Mabilis niyang kinuha ang susi ng kanyang motor na nakasabit sa pinto. Hindi na siya nag-abala pang magligpit ng gamit. Ang tanging mahalaga ay ang makabalik. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Kailangan niyang hingin ang tawad ng babaeng kanyang sinaktan at tinalikuran. Kailangan niyang umuwi sa mahinahon. Kailangan niyang umuwi kay Diwa-Diwa. Ang bawat araw ay isang parusa. Mula nang umalis si Sinag, ang tahan ay naging isang kulungan. Hindi na niya ito binubuksan. Paano niya bubuksan ang isang lugar na puno ng mga alaala na siya mismo ang sumira? Ang katahimikan sa loob ay mas malakas pa kaysa sa mga sigaw ng pangungutya sa labas. At ang mga sigaw sa labas, ang mga yon, ang pinakamasakit. Ang baryo mahinahon na dati isang tahimik na lugar ay naging isang hukuman. At siya, si Diwa Salcedo, ang nag-iisang nasasakdal. Sa araw na yon, napilitan siyang lumabas. Naubos na ang kanyang mga dilata at bigas. Kailangan niyang pumunta sa maliit na tindahan sa kanto. Sa bawat hakbang niya palabas ng pinto, nararamdaman niya ang bigat ng daan-daang matang nakatutok sa kanya. Ang mga bintanang bahagyang bumubukas, ang mga taong biglang humihinto sa pag-uusap kapag siya'y dadaan. At naroon siya, sa tapat ng tindahan, naghihintay. Si Aling Marites, ngunit hindi na siya nag-iisa ngayon. May kasama siyang ilang babae. Mga kapwa niya tagapagtanggol ng moralidad ng baryo, isang hukbo ng mga mapanghusga. Ayan na ang ahas. Narinig niyang sabi ni Aling Marites, sapat ang lakas para marinig ng lahat. Nalabas din ng kanyang lungga. Ano, Diwa? Nagugutom ka na ba? Baka naghihintay ka pa rin ng manunubos mo. Nagtawanan ng mga kasama nito. Niyukom ni Diwa ang kanyang mga palad. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang lumaban. Ngunit para saan pa? Anong lakas ang natitira sa kanya? Tumalikod na lang siya, handa nang bumalik sa kanyang kulungan, kahit pa nangangahulugan iyon ng gutom. Ngunit hinarangan siya ni Aling Marites. Saan ka pupunta? Hindi pa kami tapos sa'yo. Kailangan mong matuto. Ang mga makasalanang tulad mo ay walang lugar dito, sa mahinahon. Pinalibutan siya ng mga babae. Ang bawat salita ay isang batong ibinabato sa kanya. Mga agaw! Walang hiya! Hindi ka nahiya sa anak mo. Nakatayo lang si Diwa sa gitna ng lahat, parang isang punong tinamaan ng kidlat. Hinayaan niyang tumama sa kanya ang bawat insulto. Marahil ito ang nararapat sa kanya. Ito ang kanyang parusa. Wala na siyang nararamdaman. Manhid na ang kanyang kaluluwa. Ang makina ng motor ay umuugong, kasabay ng kabog ng dibdib ni Sinag. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya, pabalik sa mahinahon ay isang karera, laban sa oras, laban sa kanyang mga pagkakamali. Ang liham ni amihan ay nakatago sa kanyang bulsa, malapit sa kanyang puso, isang paalala ng kanyang misyon. Nang matanaw na niya ang arko ng baryo mahinahon, mas binilisan pa niya ang takbo. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanya. Pagpasok niya sa sentro ng baryo, ang kanyang pinakamasamang pangamba ay nagkatotoo. Sa tapat ng tindahan, may isang grupo ng mga tao. At sa gitna ng lahat, nakita niya siya.
Si Diwa. Nakatayo siyang mag-isa habang pinalilibutan ng mga nagngangalit na mukha. Nakayuko, walang kalaban-laban, tinatanggap ang bawat pangungutya. Ang imahe ay isang kutsilyong sumaksak sa puso ni Sinag. Ito ang resulta ng kanyang kaduwagan. Walang pag-aalinlangan, ibinaba niya ang kanyang motor at tumakbo. Para kay Diwa, ang mga sigaw ay unti-unti nang nagiging isang ingay na lang sa kanyang tainga. Hinihintay na lang niyang matapos ang lahat hanggang sa isang sigaw ang bumasag sa ingay. Isang sigaw na mas malakas kaysa sa lahat. "Tigilan niyo siya!" Napalingon ang lahat. Mula sa kalsada, tumatakbo si Sinag. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi para kay Diwa, kundi para sa kanila. Para sa buong mundo. Napatanga ang lahat, lalo na si Aling Marite. Ang pagbabalik ni Sinag ay wala sa kanilang mga inaasahan. Nilagpasan ni Sinag ang mga tao na para bang mga halamang walang kwenta. Hindi siya huminto hanggang sa makarating siya sa gitna. Huminto siya sa harap ni Diwa. Ang kanyang likod ay nakaharap dito. Nagsisilbing isang pader, isang pananggalang. Hinarap niya ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Sinag!" Narinig niyang bulong ni Diwa sa kanyang likuran. Isang boses na puno ng pagtataka at gulat. "Subukan ninyong saktan siyang muli," sabi ni Sinag. Ang boses niya ay mababa at mapanganib. "Subukan ninyo," natauhan si Aling Marites. "Sinag, ano ang ginagawa mo? Pinagtatanggol mo ang babaeng yan? Matapos kanyang lokohin?" Humarap si Sinag kay Aling Marites, isang ngising mapait ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Lokohin? Sino ang tunay na nanloloko dito, Aling Marites?" "Kayo! Lahat kayo! Nagtatago sa likod ng inyong mga banal-banalan. Pero ang totoo, nasisiyahan kayong makakita ng taong nagdurusa." Lumingon siya sa buong baryo. "Oo, nagkamali ako. Iniwan ko siya. Hinusgahan ko siya. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko." Lumingon siya at hinawakan ang kamay ni Diwa. Naramdaman niyang nanginginig ito. Pinisil niya ito ng mahigpit. "Itong babaeng hinuhusgahan ninyo, mas marangal pa kaysa sa inyong lahat. Inalagaan niya ako. Minahal niya ako sa paraang walang sino man sa inyo ang makakaintindi. Itinaas niya ang kanilang magkahawak na kamay, kaya pakinggan ninyo. Kung ang paghuhusga sa kanya ay nangangahulugan ng paghuhusga sa akin, kung gayon, husgahan ninyo ako. At kung ang pagmamahal na ito ay kasalanan sa mata ninyo, haharapin ko ang parusa. Ngunit isang bagay ang sigurado." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Diwa. Ang mga mata nito'y puno na ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ng pag-asa. "Hindi ko na siya iiwan pa." Walang nakapagsalita. Ang tapang at determinasyon sa boses ni Sinag ay pumuno sa hangin. Hinila niya si Diwa at nagsimula silang maglakad. Ang mga tao ay kusang tumabi, nagbibigay daan, na para bang mga alon na humahati para sa kanila. Habang naglalakad sila palayo, ang mga bulungan ay naiwan sa kanilang likuran. Ang mahalaga lang ay ang init ng kamay ni Sinag na nakahawak sa kanya at ang daan pabalik sa kanilang tahan. Ang paglalakad mula sa tindahan pabalik sa tahan ay ang pinakamahaba at pinakatahimik na paglalakbay sa kanilang buhay. Ang kanilang mga kamay ay nanatiling magkahawak, isang angkla sa gitna ng unos na kanilang pinagdaanan. Hindi sila nag-usap. Hayaan nilang ang katahimikan ang maghilom sa mga sugat na hindi kayang gamutin ng mga salita. Pagpasok nila sa loob ng kapihan, ang bigat ng mga nakaraang linggo ay tila bumagsak sa kanilang mga balikat. Ang alikabok sa mga mesa, ang amoy ng luma at hindi nabuksang silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang kulungan para kay Diwa o isang lugar
ng pagtataksil para kay Sinag. Ito ay isang tahanang naghihintay na muling buuin. Binitawan ni Sinag ang kamay ni Diwa at kinuha ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Ang liham, ang huling habili ng hangin. Para sa'yo, sabi niya. Ang boses ay malumanay. Basahin mo para maintindihan mo ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Diwa habang kinukuha ang pamilyar na papel. Nakikita niya ang sulat kamay ng kanyang anak at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Umupo siya sa isa sa mga silya at sa ilalim ng sinag ng papalubog na araw na tumatagos sa bintana, binasa niya ang mga huling salita ni Amihan. Binasa niya ang tungkol sa pag-unawa ng kanyang anak, ang tungkol sa pagpapatawad nito, ang tungkol sa kanyang basbas. Ang bawat salita ay isang patak ng ulan sa kanyang tigang na kaluluwa. Ang bigat ng pagkakasala na pinasan niya sa loob ng napakaraming taon ay unti-unting gumaan. Hindi pala siya kinasuklaman ng kanyang anak. Sa halip, inunawa siya nito sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Ang kanyang pagmamahal kay Sinag na matagal niyang itinuring na isang sumpa ay nakita pala ni Amihan bilang isang kalungkutang kailangan ng lunas. Nang matapos siyang magbasa, ang kanyang paghagulgol ay hindi natunog ng sakit, kundi ng paglaya. Lumapit si Sinag at lumuhod sa harap niya. Hindi nito pinunasan ang kanyang mga luha. Sa halip, hinayaan lang niya itong dumaloy. Patawarin mo ako, Diwa, bulong ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Sa lahat ng sinabi ko, sa pag-iwan ko sa'yo, nabulag ako ng galit. Tumingala si Diwa, ang mga mata ay namumugto, ngunit may bago ng liwanag. Umiling siya. Ako ang dapat humingi ng tawad, Sinag, sa lahat ng itinago ko. Wala ka nang dapat itago, sabi ni Sinag, at marahan niyang hinawakan ang pisngi ni Diwa. Wala na tayong dapat itago. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang mga luhang nagsasama, lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyang gumuho. Wala nang biyenan, wala nang manugang. Ang natira na lang ay 2 taong sinubok ng tadhana, sinaktan ng mundo. Ngunit pinagbuklod ng isang pag-ibig na mas malakas pa sa anumang paghuhusga. Hindi nagtapos ang kanilang kwento sa isang kasalan o sa mga matatamis na pangako. Ang kanilang bagong simula ay mas tahimik, mas makatotohanan. Kinabukasan, isang bagong araw ang sumikat sa baryo Mahinahon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang araw ang sumikat. Ang mga pintuan ng tahan ay muling bumukas. Magkasama nilang nilinis ang buong lugar. Ipinagpag nila ang alikabok, pinunasan ang mga mesa, at nagtimpla ng bagong kape. Ang amoy na muling kumalat sa hangin ay hindi lang amoy ng kapeng barako, kundi amoy ng pag-asa. Ang mga unang taong dumaan sa harap ng kapihan ay nagulat. May mga nag-iwas ng tingin. May mga bumulong sa kanilang mga kasama. Ngunit sina Sinag at Diwa ay hindi na nagpaapekto. Ngumiti lang sila. Isang matandang lalaki, si Mang Lando, ang unang pumasok. Isang kape nga, Sinag, sabi nito, na para bang walang nangyari. Iyon lang, isang simpleng tasa ng kape, ngunit para sa kanila, iyon ay isang simbolo ng pagtanggap. Kinabukasan, dinalaw nila ang puntod ni Amihan. Magkahawak kamay silang tumayo sa harap ng kanyang lapida. Hindi sila umiyak. Sa halip, ngumiti sila. Nagkwento sila. Ibinahagi ang kanilang mga plano na muling buhayin ang tahan. Hindi bilang mag-ina at manugang na nagluluksa, kundi bilang 2 taong lubos niyang minahal na ngayon ay natututo ng muling magmahal. Ang huling eksena ng kanilang kwento ay hindi isang pagtatapos, kundi isang simula. Magkatabi silang nakatayo sa likod ng counter ng tahan. Ang kapihan ay may iilang customer na. Ang iba ay mga dati ng suki. Ang iba
ay mga bagong mukha na curious. Sa labas, nakita nilang dumaan si Aling Marites. Nagtama ang kanilang mga mata, walang ngumiti. Ngunit wala na ring galit. Tinalikuran lang sila nito at nagpatuloy sa paglakad. Tumingin si Sinag kay Diwa. Ngumiti ito, isang ngiting totoo at walang bigat. Ngumiti pabalik si Diwa, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa gitna ng lahat, sa kabila ng lahat, natagpuan nila ang kanilang tahanan. Hindi sa gusali, hindi sa negosyo, kundi sa piling ng isa't isa. At dito nagtatapos ang kwento ni Sinag at Diwa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa isang paglalakbay na puno ng sakit, pag-asa, at isang pag-ibig na sumubok sa lahat ng hangganan. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong nasaktan para sa kanila, kinabahan sa kanilang mga lihim, at nanalangin para sa kanilang kapayapaan. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang puso ng tao ay isang misteryo. Minsan, ito ay nagmamahal sa paraang hindi maintindihan ng isipan o ng lipunan. Ngunit ipinakita rin sa atin ni Sinag, Diwa, at maging ni Amihan na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghuhusga, kundi tungkol sa pag-unawa. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang patunay na ang pag-asa tulad ng sinag ng araw ay laging nakahanap ng paraan upang tumagos kahit sa pinakamadilim na ulap. Ngayon, nais kong marinig ang tinig mula sa inyo. Ano ang tumatak sa inyong puso mula sa kanilang kwento? Anong aral ang inyong babaunin? Ang inyong mga komento at saloobin ang siyang nagbibigay kulay at buhay sa bawat salitang aking isinusulat. Hanggang sa muli nating pagsasama sa panibagong kwento ng puso. Muli, maraming salamat. Kwento at kilig.